Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tuloy na tuloy po mga kabunyog, mga kababayan, ang impeachment hearing ni Sara Duterte sa April 14. Tuloy na tuloy po ang Bloodbath Tuesday. Sa Martes po yan, ipagpapatuloy ang hearing po, ang impeachment hearing ng Committee on Justice diyan sa House of Representatives, no? Na pinamumunuan po ni Congressman Luistro. Ngayon, bakit po tuloy na tuloy? Ay sapagkat wala namang dahilan para ito'y hindi matuloy. Hindi po naglabas or wala pong nilabas na pagpipigil o temporary restraining order o injunction order, kung anong tawag natin dyan, ang Korte Suprema. Matatandaan natin, nagpetisyon si Sara sa Korte Suprema, time and again and again, para pigilin po ang impeachment hearing dyan pa lamang sa House Justice Committee. Pero wala, wala pong TRO siyang nakuha dyan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang impeachment hearing. Ngayon, alam niyo po yung mga argumento kasi ni Sara Duterte, ay recycle po. Kumbaga sa basura talagang recycle, no? Basura na nga yung argumento, recycle pa. Paulit-ulit po siya nang sinasabi na ito ay may political motivation, na ito'y walang basis, na sinasabi niya na itong House Justice Committee ay nagkaroon ng gross abuse of discretion, di ba? Ibig sabihin, sumobra. Pero alam niyo po, ang katotohanan dito ay hindi talaga kayang harapin ni Sara Duterte ang impeachment. Sa kabila na 16 na ang kanyang abogado, ay talagang lahat ng paraan ay gagawin niya para ito ay hindi matuloy. Ang problema ni Sara dito ay wala na talaga siyang magagawa. Legally speaking, talagang itutuloy-tuloy po ng House of Representatives ang pagdinig sa impeachment na yan. Alalahanin po natin, kung ito po ay maisampa sa Senado bilang articles of impeachment, ang Kongreso po, ang House of Representatives, ang tatayong prosecutor, taga-usig ni Sara Duterte. Yan po ang tatayong prosecutor, at yung mga senador naman ang tatayong hukom, mga senator judge, di ba? So, bakit nga po kaya hindi naglabas, walang inilabas na TRO ang Korte Suprema dito? Sa tingin po natin, syempre nag-iingat din ang Supreme Court, sapagkat alam din naman napaka-basic naman ito sa Constitution, napaka-basic na talagang napakaliwanag sa Constitution yung kapangyarihan, tanging kapangyarihan po ng Kongreso na mag-initiate ng impeachment. Yan po kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng saligang batas. Ang House of Representatives ang may sole power to initiate impeachment hearing. O di ba? Impeachment process. O di ba? Kaya hindi pa nga pinag-uusapan dito ang trial, di ba? Kaya tingin ko diyan po mahirap na mamamakialam ang Korte Suprema kapag ang usapin ay yung yung tinatawag na separation of powers, di ba? Napaka po ito, napaka fundamental. Fundamental po ito sa tinatawag nating konsepto at prinsipyo ng checks and balance po, check and balance po ng ating pamahalaan, di ba? Ang hudikatura, meron niyang kapangyarihan pero may limitasyon. Ganon din po ang ehekutibo, ang executive branch na pinamumunuan ng Pangulo, at syempre ang
legislative branch, di ba? Which is yun yung Kongreso at Senado. So, ano po yan, ano? Co-equal branches of government. Ha? Kumbaga, pinag-aralan naman po natin yan sa Political Science 101 di ba? Kahit nga high school tayo, tinuturo yan, ano? The three branch of government na co-equal sila, pare-parehas po ng kapangyarihan, may checks and balance, di ba? Kaya, nag-aanuhan yan, nag-check sa bawat isa. So, sa ganitong punto, napakaliwanag po na ang kapangyarihan to initiate impeachment ay nasa Kongreso. At hindi po lamang yung kapangyarihan. Yan ay isang obligasyon na kapag yan ay may nagreklamo, kailangan nilang dinggin yan. Whether i-dismiss nila o itutuloy nila sa Senado, prerogative po yan ng House of Representatives. At meron silang sariling rules dyan. So ano ibig sabihin ng prerogative? Sila lamang po ang magdedesisyon yan. At ang desisyon na yan ng Kongreso ay isang political decision. Hindi nga po yan judicial decision dahil hindi naman strictly na sinusunod yung mga judicial rules, di ba? And procedure. Merong sariling rules and procedure ang legislatura, ang Kongreso. So, in a way, ang desisyon na yan ng mga congressman ay it is a political decision. Political po na decision yan. Ano? Ngayon, dyan po talo si Sara Duterte. Ha? Unang-una po, kahit ang mahirap po dito talaga, kahit lumapit siya sa Supreme Court, tapos ang Supreme Court ay, ano yan hindi naman mapupuwersa na ngayon ka nag-petition ng iyong, ngayon ka nag-hain ng petisyon sa Korte Suprema, ay agad-agad silang magdedesisyon para lang sa'yo. Hindi po ganun yun Ha? Bagamat nung unang try niya dyan sa Korte Suprema, nanalo siya. Ha? Na-dismiss po yung mga unang complaint kasi yung 1-year bar rule tsaka yung due process na sinasabi ng Korte Suprema. Kaya kumbaga, dahil itong mga itong mga pagdinig ngayon, in a way, nakukure po, nagagamot agad yung mga depekto, yung mga sana ay depekto ay naagapan agad. Dahil dun sa unang ruling po ng Korte Suprema. Pero this time, mabigat po yung hinihingi niya Sabi niya, pigilan. Mahirap po yan dahil alam din naman ng mga maestrado ng Korte Suprema, siguradong alam nila yan, yung napaka-fundamental na prinsipyo ng ating gobyerno, yung checks and balances, yung pagiging yung separation of powers, di ba? Separation of powers po 'yan. Ngayon, dahil tuloy na tuloy ang impeachment hearing, walang magagawa si Sara Duterte kundi makinig. Bahala ni abogado niya, 16 naman 'yan. Pero sa April 14, dahil tuloy ang impeachment, tuloy na tuloy po ang pagbulatlat ng mga COA report sa kanyang sa kanyang confidential funds, di ba? Lahat po ng mga dokumento diyan sa confidential funds sa Commission on Audit ay pinasabpi na po ng House Justice Committee. Bukod po diyan yung mga dokumento sa BIR tsaka sa SEC, di ba? I think BIR nga ba tsaka SEC. Yung namang mga kumpanya ni Sara Duterte pati ng kanyang asawa, di ba? May mga kumpanya sila, korporasyon man, di ba? Pinabubulat-lat na rin po yan ng House Justice Committee. Bukod po dyan, meron ding mga testimonya, kaya nga may tinatawag na subpoena ad testificandum. Ano po yun? Yun naman po yung pagpapatawag sa mga tao para magbigay ng testimonya. At isa na nga dyan, itong si Kuya Ramil, si Kuya Ramil ni Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Magbibigay po ng testimonya at talagang sabog kung sabog po ang mangyayari yan. So yan po ang naging significance niyang hindi nakakuha ng TRO si Sara Duterte sa Supreme Court. Kumbaga nung una sinuwerte siya, ngayon mukhang malas, di ba?
wala talagang makikitang dahilan ang tingin po natin wala namang makikitang dahilan ang Korte Suprema para ipatigil yung impeachment hearing. Unang-una, ano pa lang naman yan determination of probable cause. Kasi na-determine na nga yung sufficiency in substance tsaka yung sufficiency in form. Tapos na tayo doon Tapos na yung House Justice Committee doon. Ngayon naman, determination ng probable cause. Pagkatapos, pagbobotohan nila yan sa plenaryo. Which is talagang yan ay kapangyarihan ng ng Kongreso. Hindi naman pwedeng baliwalain o pigilan ng Korte Suprema. Napakaano po niyan. Sabi nga natin, very basic, very fundamental. Yan po ay pundasyon ng ating ng pamahalaan, yung check and balances. Hindi pwedeng masyadong mabigat yung kapangyarihan dito magaan. Hindi po. Dapat pare-pareho ang lakas ng kapangyarihan, di ba? Ng 3 co-equal branches of government, di ba? Yun po yun. Very basic. Kaya walang magagawa si Sara dito kundi talagang maghanda na lang siya ng kanyang depensa, pinasagot naman siya sa mga reklamo sa kanya. Kaya lang yung kanyang sagot sa House Justice Committee ay walang laman. So problema niya na yun. Yun ang malaking problema niya. At ang pinakamatindi rito, sa April 14 and onwards, madadagdagan po ang mga impormasyon, madadagdagan ang mga ebidensya, yung mga testimonya po ng COA auditor, ng taga-DepEd, ng taga-SEC, ng taga-BIR, ni Ramil Madriaga ay magiging po yan. Dahil under oath po yan, pinanumpaan po yan, under oath, magiging matter of public record po yan. Di ba? Kaya yan magiging bahagi ng public record yan at yan po'y pinanumpaan. So, yan? Pwedeng kunin po yan as evidence. Magiging ebidensya po yan. Testimonial evidence. At kung may mga isasubmit pang mga picture, mga picture ni Sara o kung sino man, picture ng drug lord, di ba? Picture nitong ganito, mga lugar na pinagdadala ng pera, o kaya naman mga videos, kung isasubmit yan ni Ramil Madriaga, magiging bahagi po yan ng public record at ultimately ebidensya. Di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Kaya po ito, talagang madugo itong April 14, Bloodbath Tuesday nga ang tawag natin dyan. Matutuloy na yung bloodbath na sinabi ni Sara Duterte. Pero this time, mukhang talagang ang madugo ay yung testimonya ng mga sa kanya. Hindi pabor sa kanya. Sila Ramil Madriaga. At sinabi naman nila Madriaga, meron silang ebidensya, meron silang mga pictures, meron silang mga video, di ba? Video po. May mga video sila at meron silang mga screenshot po ng mga usapan sa cellphone. Matindi po, matindi. So, tuloy na tuloy ang impeachment. Hindi nakakuha ng TRO si Sara Duterte sa Korte Suprema. Naubos na ang kanyang swerte, Kaya tuloy ang impeachment mo, Sara, manonood naman tayo kung wala kang kasalanan. Patunayan mo, pero kung may kasalanan ka, patutunayan niya ng ebidensya. Simple lang yun, di ba? Laging gano'n naman yan. Labanan niya ng ebidensya. At ang paglilitis naman ay wala sa Kongreso, kundi nasa Senado. Kaya mahaba pa to, marami pang madidiscover dito, mga kabunyog, mga kababayan. So, hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.